kapatid. Ngayon ay kararating lang yung ating battery. So sa tinagal-tagal ng aking paghihintay, almost 40 days bago dumating. Ngayon lang siya, press na press. So atin ang bubuksan. So binidyohan ko muna para sigurado tayo na kung may diferensya man ay ating maibabalik. Kaya kailangan ng video. Sabi nga sa mga local ano natin na kapag walang video, no refund. So ating ngayong kailangan mayroon tayong ebidensya. Yan. Kita nyo. Ayan ay galing China. Galing pong China to yan. Nakita nyo. Mabigat. 3.2 200 AH ang isa. So ano siya, white eggshell. Okay. So kahit matagal tayong nagantay, kita ko naman ngayon ay sulit po. Sulit ang ating pag-aantay. Yun. Mabigat talaga siya. Yan. Yan po siya. Yan, talagang eggshell. Ang sukat niya ay yan lang, kunin ko po yung aking metro ha. Kinuha ko na rin yung aking timbangan para timbangin natin. Ang sukat niya ay 180 by 280 by 65. 180 by 280 by 65. 65 ang lapad, 180 ang 65 ang kapal, 180 ang lapad, 280 ang haba. Yun, sulit talaga. Kahit matagal tayong nagantay. Yan po siya. Legit talaga. Ating testing at wala tayong capacity tester. Testingin ko na lang kung talagang 3.2. So meron siyang nut sa ibabaw. Naka-nut siya. Kita nyo? Yan. So, kikiluhin natin kung gaano ang kanyang kilo. So, almost 5 and 3/4 kilo. Yan, 5 and 3/4 kilo. Ang isa. Tapos, ating tetesterin ang kanyang voltahe. Wait lang ha. So yung aking pag-aantay ng 40 days ay sulit naman. Papalitan na natin yung ating battery na nakasalpak dyan. Yung mga gel type kasi nga ay ano na siya, mahina na. So ayan. Okay, kita ba sa camera? Okay. So yun, ito negative, positive. Yun po, 3.2 volts, 3.293, 3.2. Okay. So yun,
bawat isa ay ganito. Bigat din pala. 5 point up. 5 and 3/4 ang ano timbang. So 5 and 3/4 times 4. Kulang-kulang 20, 3, 4, 3, 6, 9, 12. Bali, kulang-kulang ay 20, 30. Nasa 35 kilos ang isang set na 12 volts. Ito nga pala yung kanyang bus bar. May bus bar na rin siya yan. May bus bar sa may bolt. So, maybe tomorrow lang natin assemblein. Pinakita ko lang sa inyo yung physical appearance niya na very good. Yan, meron pa siyang QR code. Yan ang QR code niya. May QR code yan. Siyempre hindi ko papakita sa inyo. Alam mo na, sa dami ng mga scammer, may QR code ang bawat set. Ayan, papakita ko na lang sa inyo yan, yung bahagya. Ayan. Bahagya lang yan. So yun. At bawat isa ay ganon. So wala naman siyang bloated. Kaya pala ganun katagal ay sulit. So nabili ko nga pala to sa Lazada na sale. Kaya ako siya binili. 8. Gawin natin yung 24 volts. 8 yan. So gagawin ko to ng another video sa pag-assemble. Pero syempre ay bibilan muna natin to ng pyesa. Of course, syempre yung BMS at yung active balancer, yung spacer, yung ano bang tawag doon? Yung PVC na spacer, bawat cell. And then saka natin isasalpak dito sa ating Samsung na off-grid 24 volts 1 kW. So ang plano ko ngayon ay bibili muna ako ng grid tie inverter na 6 kW. Kasi nga ay kagandahan nun, pwede akong makapag aircon sa umaga libre. Kasi nasubukan ko na dito sa nagpagawa sa atin na libre ang aircon pag maaraw libre ang aircon sa umaga at pati yung motor pump ay libre. Lahat ng aking gamit na inductive load pwede kapag maaraw. Pwede siya sa araw. Kaya plano ko nga pag nakabili ako noon ay sa araw ay gagamit ako ng electric stove. So ito pa yung isang set. Ito pa yung isang set ng so medyo pinulit-kulit ko rin ang seller nito. Siyempre nga sa tagal naman 40 days. Sino ba naman ang hindi mangangamba? Pero babalikan ko siya at ako'y magpapasalamat na legit ano pala siya. Legit seller siya. Pero yung mga 200 AH na battery na cell, prismatic cell ay 11,000 lang. 200 AH na ito. China 3.2 volts, 200 AH. Yan. Ito to, yan. 4 pieces, China character. Yan yung kanyang code. Okay. So
So, ito. Okay. Mhm. Okay, ito rin, parehas lang ng appearance. Siyempre, sukatin natin ang voltahe. At yung timbang muna kung parehas. So, yung timbang nila ay pare-parehas. Yan. 5 and 3/4. Okay, tignan naman natin yung voltahe. Ito yung sa ikalawang set ha. So, hindi ko muna assemble yan at bukas ay magkakabit tayo ng ano. Magkakabit na natin si grid tie inverter. Saka wala pa naman tayong BMS, saka ano, active balancer, spacer, saka yung tape. Yung pang ano natin dyan. Okay. Positive. Positive, negative. Ganun din. 3.238. Mababa lang siya ng ano. Yung isa 3.298. Ito 3.238. Okay. Yung IR test niya ay hindi natin magagawa kasi wala naman tayong pang testing ng ganun. Kung meron akong digital, analog tester, matitesting natin yung ano niya IR. Sabi ng IR, internal resistance, kung mataas o mababa ang kanyang resistance. So much better kung mababa ang resistance niya. Yan. Ano ko yung isa? Yan, sa dalawa. Ito, tatlo, apat. Hindi ko na paano mabigat. Hindi ko na ilalabas lahat. So yun lang, pinakita ko sa inyo ang aking bagong battery na 3.2 volts, 200 AH, Edsel white na galing China. Yan ang kanyang QR code. Yun. Okay. Hindi ko pinapakita ng buo. Alam niyo na. Sa dami ng magagaling sa atin ay mahirap na. Yun. Ang walong pirasong 3.2 volts na 200 AH prismatic cell na white Edsel. Yan, kita nyo, apat na 24. So kung tayo ay magpo 48, kulang pa tayo ng 8. Pero mag-a-assemble pa ako ng 24 volts na ano naman, 32650 para maging 48. 24 volts 120 AH na 32650. Yan, 8. Apat. So 8 lahat. Yun. So ating tong assemblein maybe next week. Hindi pa nga rin pala, gawa nang wala tayong spacer. Binidyohan ko lang siya para sure tayo. Yan ang kanyang QR code. Yan ang kanyang QR code. Okay. Yun. So sulit ang pag-aantay natin ng 40 days na legit seller naman. Legit merchant ng Lazada. Mabigat talaga. Ang bawat isa ay 5 and 3/4 kilos. Pumapatak na 35 kilos ang isang 12 volts.
So 24 na 70 kilos. Mabigat. Lalo na kung siyempre gagawin ko pa yan ng case ng plywood na parehas ng yung ginawa ko sa kay Deye na white na pinturado siya. Nakamasilya, nakapinturado na ng Pilox. Yung nasa lata, yun ang ginagamit kong pintura para pang sasakyan. At mga nagtatanong kung di ba delikado yung ganon. Sa tingin nyo ba kayang sunugin ng plywood sa pamamagitan lang ng init ng inverter? I don't think so. Kasi nga, nasusunog lang ang kahoy kapag apoy mismo. Pero yung init ng inverter ay hindi niya kayang sunugin yung plywood. Kahit anong init nung inverter ay hindi niya kayang sunugin yung plywood. At hindi masusunog kasi may blower. Meron tayong protection device na ginawa natin para hindi masunog yung ating panel board na kinakabitan ng ating inverter ng grid tie. So eto, gagawin din natin ng box. Ang box po ay hindi, kahit ilagyan nyo natin ng box yan, lolobo at lolobo sa katagalan. Kasi nga na-experience ko yan sa aking gel type. Ginawan ko ng box yung 4. Pero talagang pitted yon. Pero ang lobo niya sa ibabaw. Kumbaga nabuntis sa ibabaw, nakapit sa ilag, sa plywood. Ito, pakita ko sa inyo. Asan ba? Ito, yan. Pitted yan. Pero ang umangat sa kanya ay mga ibabaw. Lumobo ang ibabaw niya. Pero tong mga gilid ay hindi. Napigilan niya. Pero ang niya, yung pressure niya umakyat sa taas. Yung init, yan, umakyat sa taas. Kaya yun ang naging diferensya. Kahit anong gawin natin ay hindi natin mapipigilan ng paglobo nito kahit lahat lagyan natin ng protection, over voltage or discharging. Lolobo yan sa katagalan talaga ng Ibsel. Yun lang ang hindi maganda dito. Hindi katulad ng 32650 ay wala siyang lobo. Ang sira lang ng 32650 ay shorted. Yun lang ang nagiging sira. Katulad ng nangyayari sa akin sa 168. Ito. Alam nyo naging sira nito. Shorted. Naging shorted dyan. Magkano ang isa nito? Medyo may kamahalan kung pero hindi naman natin kung bubuksan ko ay baka naman sumabog, kung gagrinderin ko ay baka sumabog kasi nga ay delikado to. So ganyan na lang. Yan yung pinalitan natin sa sa Rizal, yung isang inassemble natin. Yan yun. Yan ang disadvantage ng cylindrical. Ito ay prismatic cell, lithium LiPo4, hindi pala lithium ion 18650. So yun lamang po, at pinakita ko sa inyo yung bagong dating nating battery. Abangan nyo na lang ang pag-assemble natin at medyo matatagalan kasi nga orderan pa natin ng BMS and active balancer at gagawin pa natin ng case na maganda na may takip, of course, na fiberglass. Makikita nyo na lang yung finished product ng ating battery yan kasi nga ay gagandahan natin kasi medyo may price naman siya. Ang akala ko nga ay maliit lamang malaki rin pala. Nakita nyo naman yung sukat, 18 by 280 by 65.
65 yung kapal, 18 yung lapad, 280 yung haba. Yun. So, yun lamang. At bukas ay magkakasana tayo ng thread tie. Na-excite lang ako at dumating, kararating lang. Kaya binidyohan ko na rin. Abangan nyo na lang ang ating pag-assemble po nito. Ayan, sa 24 volts, 200 AH. At kung gaano na ang itatagal nito sa gabi sa kay Samsung na 24 volts 1 kilowatt. Walang aircon yun ha, walang aircon. Kay Samsung. Ano lang yun, rep, saka ilaw, electric fan, computer, washing machine. Yun lang, hindi kasama yung mga inductive load na aircon, microwave, turbo, water heater, motor pump. Yun, hindi kasama. Hindi ko rin isasama dito si motor pump kay 200 AH. Separate natin ng ano nun. So ang plano nga natin ay mag-grid tie muna tayo. And then saka tayo magpapalit ng hybrid na inverter na 5 kilowatt 48 volt. Papalit natin. Kung paano mangyayari yon ay abang-abangan nyo na lang sa mga susunod na kabanata. So hanggang dito na lamang po at isang mapagpalang gabi sa ating lahat, and God bless us all.